Sa aklat ni Propeta Isaías, nang taong mamatay si Haring Uzias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at bawat isa'y may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa buong katawan at 2 ang ginagamit sa paglipad. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito, "Banal, banal, banal ang Panginoon na makapangyarihan. Ang kanyang kaningningay laganap sa sanlibutan." Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, "Kawawa ako, marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari." Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay idiniit sa aking mga labi at sinabi, "Wala ka ng sala, napawi na ang mga kasalanan mo." Narinig ko ang tinig ng Panginoon, "Sino ang aming susuguin?" Sumagot ako, "Narito po ako ang isugo nyo." Ang salita ng Diyos. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig matatag ang pinatungan, kahit ano ang gawin pa'y hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una, bago pa ang ano paman, likas ika'y naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo, sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Walang alagad na higit kaysa kanyang guro at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon." Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurahin ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila, walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 2 isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat, kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat. Ngayon pong linggong ito, tayo po ay nasa ika-14 na linggo sa karaniwang panahon. Ating pagnilayan po ang Ebanghelyo ngayon pong araw na ito. Sa ating Ebanghelyo, ating pong narinig ang paalala ng Panginoon na magtiwala sa Diyos, lalo pa nga po sa mga panahon ng pag-uusig. Katunayan po, yung Ebanghelyo, ito po ang nais ipaalaala sa mga Kristiyano. Darating po ang pagkakataon na ang mga Kristiyano, ang mga tagasunod ni Kristo ay daraan din po sa pagsubok, sa pag-uusig. Dahil wala pong tagasunod ang higit sa kanya pong guro. Kung ang Panginoon po, ang ating guro, ay pahihirapan, ano pa kaya ang mga tagasunod niya? No disciple is greater than his master. Kung kaya po ang Christ assures us, darating pong panahon, may mga tao pong hindi tayo magugustuhan o
tatanggapin kung paano po ito rin ang naging karanasan ng ating Panginoon. Pero sa mga sandali at pagkakataong tayo po'y daraan sa mga pagsubok at pag-uusig na ito, ang paalala ng Diyos ni Jesus sa ating pong ebanghelyo, huwag kang matakot. Si Jesus, ang Diyos, ang bahala sa iyo. Hindi kanya pababayaan. Kung yung mga ibon nga sa langit, no, sabi niya sa ebanghelyo, wala dyan ni isang nahuhulog sa lupa nang hindi alam ng Panginoon, hindi alam ng Diyos. At tayo daw ay higit sa mga bagay na ito. Yes, in a way, Christ is saying, we are more than what we have around us. Tayo po ay mga anak ng Diyos. At katunayan, si Jesus mismo ay namatay para po sa atin. Pero hindi ibig sabihin yan, bahala na yung lahat sa ating paligid, bahala na yung ating kalikasan dahil ako ang pinaka-importante. These past few months, in fact, these past few years, atin pong narinig kung paano po napakaraming mga sakuna, kalamidad dahil po sa kalikasan po, no? Siguro yung malakas na bagyo, yun pong mga sunog sa mga bundok, yung mga paglindol, pagyanig, yung mga tsunami, no? Ang sabi raw po, ito ay bunga na rin ng mga hindi po maganda nangyayari sa ating kalikasan, no? Yung pong extreme weather conditions. Of course, sabi nila, maaari daw na global warming po ito. Epekto po ito na yung ating kalikasan ay napabayaan. At in a way, dahil po na-disturb yun pong kapayapaan ng kalikasan, ito po ngayon, tayo po ang nahihirapan. Tayo po ngayon ang naka-experience sa mga extreme weather conditions. Noon pong likhain ng Diyos ang tao, ang unang-una raw po niyang ginawa, if we're going to look back sa atin pong unang aklat sa Biblia, sa Book of Genesis, yun munang mundo ang kanyang inihanda bago po yung tao. Kanya munang nilikha, yun pong liwanag at dilim, yun pong mga mundo, yun pong mga tala at buwan, and then yung mga hayop, lahat pong kanya munang inihanda bago po finally likhain ng Diyos ang tao. Ibig sabihin, hangad ng Diyos na mapabuti muna yung mga tao sa pamamagitan ng pag-aalaga, pag-prepare po ng nature. Whatever we do with nature is actually a way of doing what we want to do to ourselves. Kung ano man po ang ating pagtrato sa kalikasan, yan po mismo ang magiging pagtrato natin sa ating sarili bilang mga tao. Kung kaya nga po, totoo, mahalaga po ang tao. Ang Diyos ay namatay para sa atin. Kung kaya nga po ang kalikasan ay nilikha po ng Diyos para po maging suporta sa tao. Kung kaya every time we destroy nature, we end up hurting ourselves. Kung ano po ang ating ginagawa sa kalikasan, ito rin po ay bumabalik sa tao. Kung maganda, kung ialagaan ng kalikasan, o ito inaabuso at sinisira, asahan mo, babalik po yan sa atin. Kung kaya nga po si Pope Francis, several years back, gumawa po ng isang encyclical, yun pong Laudato Si, bilang paalaala. Ang tao at ang sangnilikha, kalikasan, palaging magkasama po yan. Hindi ibig sabihin porke tao ang pinaka-important sa Diyos, walang halaga ang kalikasan. Dahil ang totoo po niyan, ang kalikasan ay bahagi ng pagpapahalaga ng Diyos sa sangkatauhan. Kung mahal mo ang iyong sarili bilang tao, paano ang Diyos ay minamahal tayo? Kung mahal mo ang iyong kapwa, kailangan din alagaan mo ang kalikasan. Alagaan mo ang iyong paligid. Bahagi po yan ng pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Nawa tayo din maging bahagi ng ating pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa, ang ating pag-aalaga sa ating kalikasan. Hayaan niyo po tayo ngayon sama-samang manalangin, ipag-pray po natin na nawa tayong mga tao mamuhay po ng may concern at pag-aalaga po sa ating pong kalikasan. Panginoon, kami pong lahat ay nagpapasalamat sa biyaya po ng mundong ito, ng kalikasan, sa biyaya ng ulan, ng araw, ng hangin at ng tubig. Panginoon, nawa kaming lahat iyong paalahanan at gabayan na pahalagahan ng mundong iyong nilikha para sa katauhan. Huwag nawa kayo makalimot na kami rin ay bahagi ng iyong sangnilikha na amin itong kaalagaan dahil ito ay iyong regalo sa amin. Nawa Panginoon, kaming lahat ay huwag makalimot sa tuwing aming inalagaan ang aming kalikasan,
aming inaalagaan ang aming mga sarili at pinapalagahan ang nabigay na ito. Ikaw ang aming Panginoon, mabuhay at naghahari, magpa sa walang hanggan. At nawa, pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat.